Transparent. Dapat ini-inform natin ano na ba ang kaganapan sa barangay. Diba na? Sineshare nyo rin yung budget, yung income? Yes. Oh, naku, very good. Dapat daw ganon. Responsiveness to the public. Kailangan prompt, courteous, and adequate service to the public. No? Ito daw ay may papakita natin sa pamamagitan ng mga sample na binigay natin, yung Citizens Charter, pagkakandak ng mga barangay assemblies. During barangay assemblies ba, parang may mga consultation na rin doon? Yes. Oo. Meron kayong mga parang mga issues na pinag-uusapan. Na, matagal ba yun? Medyo. Matagal. Talaga nakikinig, no? Responsiveness to the public. We shall extend prompt, courteous, and adequate service to the public, unless otherwise provided by law or when required by the public interest. Public officials and employees shall provide information of their policies and procedures in clear and understandable language. Ensure openness of information, public consultations and hearings whenever appropriate. Encourage suggestions, simplify and systematize policy, rules and procedures, avoid red tape, and develop an understanding and appreciation of the socio-economic conditions prevailing in the country. Yan. O, kayo ba may Citizens Charter? Yes! Saan nakikita yung Citizens Charter nyo? Yung chart natin. Yung, di ba may nakalagay doon? Sino yung person responsible? Gaano katagal yung ganong transaksyon? Saan makikita yon? Naka-display. Naka-post. Saan naka-post? Sa barangay hall. Ito ba ay makikita agad kapag pumunta ka sa barangay? Okay, very good. Kayo ba ay nagkakandak ng barangay assemblies? Tuwing ikailan? Okay, so ano ginagawa kapag barangay assemblies? Nagpapakain, nagpaparaffle, Reporting. ganun lang? No. Ano sinishare natin sa ating constituencies? Budget and Tama, oo, nagre-report tayo, no? Dapat transparent. Dapat ini-inform natin ano na ba ang kaganapan sa barangay. Diba na? Sineshare nyo rin yung budget, yung income? Yes. Oh, naku, very good. Dapat daw ganon. Responsiveness to the public. Kailangan prompt, courteous, and adequate service to the public. No? Ito daw ay may papakita natin sa pamamagitan ng mga sample na binigay natin, yung Citizens Charter, pagkakandak ng mga barangay assemblies. During barangay assemblies ba, parang may mga consultation na rin doon? Yes. Oo. Meron kayong mga parang mga issues na pinag-uusapan. Na, matagal ba yun? Medyo. Matagal din, ano? Ako kasi, tamad ako doon eh. Oo, hindi ako pa umaattend ng barangay assembly. No? Tapos, pagka daw meron kayong mga ipinapasang ordinansa na nire-require ang public hearing, nagpa-public hearing ba kayo? Yes. Ay, hindi. Yes. Nagpa-public hearing? Yes. Oo. Ang mga ordinansa ba ninyo ay paano natin ito ipinararating sa ating mga nasasakupan? Posting. Very good. Kasi magpapatupad ka ng batas, hindi naman alam na ngayon nasasakupan yung ipinasa ninyong ordinansa. So, dapat alam yun. Di ba, no? Kung bawal ang ganito, bawal ang mga paligaw-ligaw na aso na may ordinansa kayong tungkol dapat na-disseminate iyon sa inyong nasasakupan. Di ba, no? Hindi pwedeng ang ordinansa ay nakapatong lang sa table. Paano siya for implementation? Kung hindi alam, di ba, no? Dapat alam din niya ng ating publiko. No? So, dapat din daw, kapag may nag-request sa atin, mabilis natin ito aaksyonan. Na? Bawal daw ang matagal na pag-aksyon. Lalo't higit kung mga simple transactions lang. Simple requests. Sabi nyo nga, ang barangay nila is ilang minutes? Kung nakalagay sa Citizens Charter ay 3 minutes, kailangan in actual 3 minutes or less pa siya.
Diba, no? Not more than. Kasi yun ang nakalagay sa Citizens Charter. Iyon ang expectation sa atin ng ating mga kabarangay. Diba, no? Oh, was there a time na tayo ba ay lumagpas sa nakalagay sa ating Citizens Charter? Meron? Paano yun? Paano natin ina-address yung gano'n? Di ba nagagalit ang humihingi? Hindi nila alam. Minsan dagsa. Minsan ang dami-daming tao. Ang dami-daming kliyente. Sino lang ba ang nag-i-issue ng barangay clearance? Kayo lang ba? Solo nyo? Wala kayong katulong? Bukod sa mga biglaang problema, biglaang instructions si Kapitan, meron pang lupo ng tagapamayapa, meron pang ibang meetings, mga council, meron pang requirement ang SGLG ng DILG. Favorite talaga ang SGLG. Lahat tayo favorite ang SGLG. Bakit? Bukas na dito taga-DILG. Oo. Ikaw kwento ko. Hindi. Okay lang yan. Alam naman nila yun. Oo, no? Ako, meron tayong mga kasamang taga-DILG. Si former DILG official. Mamaya, speaker natin. Pero meron talaga, laging pag binabagit natin ng SGLG, yes po! Diba, no? Paborito ng SGLG? Opo! Napaka-demanding ng SGLG? Opo! Yan. Pero grabe, ang hirap ng trabaho. Pero ganun daw, dapat pa rin front, no? At minsan, kahit naiinis na tayo, pagod na tayo, we remain courteous. Courteous. Yan ang hinihingi sa atin. Yan ang requirements sa atin. Responsive tayo sa mga needs and requirements ng ating nasasakupan. No? Responsiveness to the public. No? Pag halimbawa, wala si Kapitan, siya ang pipirma. Di ba pumapirma siya sa barangay clearance? Nasa seminar, nasa Palawan. Paano gagawin? Sa-sign for niya. Authorize kayo. Yes. Oo. Meron bang pagkakataon na pinabalik-balik kasi walang pipirma? Si Kapitan pala, nasa sabungan. Hindi pa natatapos ang sabong. Tumataya nga ba yun? Napusta. Baka manalo si Kapitan. Balik na lang po kayo mamaya bago mag-alas 3. Pagtapos na sabong. Meron bang ganon? Wala. Siyempre, walang aamin. Kahit pitpitin. So, yun. Walang madidilay. Walang dapat dahilan. Walang maging cause of delay. Na we should be responsive to the needs of the public. Na? Okay. Next. Nationalism and patriotism. We shall at all times be loyal to the Republic and to the Filipino people, promote the use of locally produced goods, resources, and technology, and encourage appreciation and pride of country and people. So ito, kayo ba nagpa-flag raising ceremony? Yes. Flag retreat? Yes. Oo. Ang swerte kapag magaling kapag ka nagpa-flag retreat. Kasi dapat daw, pag tinaas mo, ibababa. Para sa kinalunisan, itataas ulit. Diba, na? Nagpa-flag racing kayo? How frequent? Tuwing ikailan? Every Monday. Oo, dapat daw. Kasi pamagitan na lang ng flag racing or flag retreat ceremonies, maipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa ating bansa, sa ating watawat. Diba, no? Kung may mga program kayo, inaawit ba yung Philippine National Anthem, ang lupang hinirang? Yes. O ang Cavite Hymn? Yes. Wow! Galing, very good. Yung kanya-kanyang hymno ng inyong LGU? Yes. Galing. Ang barangay, mayroon pang hymno? Akala ko kasi meron pa rin. Sobrang galing na talaga nun. Oo, di ba? Dapat ganon. Sa mga ganong pamamaraan ay makikita natin ang ating pagmamahal sa ating bayan. We are showing nationalism and patriotism. Pati rin yung sa mga papatronize ng ating mga locally produced goods. Ang Maragondon! Ano yung produkto ng Maragondon? Yung hinabi. Kawayan. Kawayan. At
Yan, dapat ipinopromote daw natin dito. May dala ba kayo? Naku, nalimutan ko pagsabihan si Senator Reggie. Dapat nagdala tayo, no? Nang na-promote yung ating mga produkto. No? Sa Ternate, ano ba ang products natin? Locally produced natin, the goods doon. Oo, talaba. Pero bawal na yun. May oil spill. Di ba? Ma'am Louie, may oil spill. Parang catch zone ang probinsya. We just passed the resolution declaring the entire, the province, hindi pala po probinsya. Bacoor, Ternate, Cavite City, Magallanes, Maragondon, Naing, Noveleta. Yan. Under the state of calamity because of the Bataan oil spill. So, no catch zone din, ano? So, bawal muna kumain ng talaba. Yan. So, dapat daw, i-promote din natin, i-patronize natin yung sariling atin. O, sino dito mahilig mag-Starbucks? Mamaya kasi nasa Starbucks ako. Oo, hindi. Babantayan ko yung iinom doon. Oo. Kasi dapat daw, yung sariling kape natin, ang ating pinapatronize, iniinom. Di ba, no? Meron na